Yamaha NMAX Turbo, bakit siguradong dadalhin dito sa Pilipinas? Pag-usapan natin yan, pati ang kanyang mga specs at mga dinagdag na features. Tara! Nitong buwan nga lang, June 2024, ay ginula tayo sa paglabas ng pinakabagong NMAX Turbo ng Yamaha sa Indonesia. Alam naman natin na dito sa Pilipinas ay isa ito sa mga mabebentang motor ng Yamaha. Kaya malaki din talaga ang posibilidad na dadalhin sa Pilipinas itong bagong NMAX Turbo. Hindi kagaya ng Yamaha Lexi na mula pa lang nung unang pinakilala ng Yamaha ang Lexi 125 ay umasa na tayo na dadalhin dito sa Pilipinas hanggang lumabas pa ang Lexi 155 pero hindi talaga siya inilabas dito ng Yamaha sa Pilipinas. Pero itong NMAX Turbo ay malaki ang posibilidad na magkakaroon din sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa ating video, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay baka pwede namang pakilike, pakisubscribe na rin para maging updated ka sa mga susunod nating video. Pag-usapan natin ang looks ng NMAX Turbo. Ang hulma ng motor na ito ay halos ganun pa rin naman sa unang tingin, pero kung bubusisiin natin lahat ng detalye, makikita natin na malaki ang pinagkaiba sa mga unang version nito. Sa front face pa lang, makikita natin na nag-iba ang kanya mga ilaw at kapansin-pansin din ang 2-lens projector. Integrated na rin ang kanyang daytime running light, pati yung mga turn signals dito sa harap. Nabago na rin ang likurang bahagi. Ang kanyang taillight ay split type pa rin naman, pero medyo naging manipis at ang kanyang signal lights ay nandito na lang sa pinakababa. Talagang napaka-premium ng datingan. Kung nasanay ka dun sa mga unang version na napaka-simple malinis tingnan, mapapansin mo din talaga ang kanilang pagkakaiba. Lahat ng mga ilaw ng motor na to ay puro LED na, magmula sa headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal lights. Angas din talaga ng kanyang projector headlamp na nakaposisyon ito sa pinakagitna. Napakalakas ang liwanag nito at talagang kitang-kita ang disenyo ng kanyang front face lalo na sa gabi. Dahil equip ito ng turbo technology, ay talaga makabago at futuristic ng kanyang mga features. Kung ikukumpara natin dito sa hanay ng mga maxi scooter, ito na yata sa ngayon ang pinaka-advanced features at talagang siksik-liglig dahil kilala naman natin ang Yamaha na pagdating sa mga features at makabagong technology ay talagang napaka-high-tech ng Yamaha. May dalawa itong riding modes dahil sa YE CVT o Yamaha Electric CVT na kung saan ito ang pinalit sa dating CVT conventional, kaya talagang makabagong teknolohiya ito na sinimula ng Yamaha sa kanilang mga motor na pinapagana ng electronic generator na kung saan kung hindi mo naman ginagamit ang full potential ng 155cc na motor mo, may advanced na power ito na pwede mong gamitin o i-activate lalo na sa mga overtaking situation. I-press mo lang ang turbo nito para mag-engage ang kanyang natatagong lakas. Ang dalawang turbo riding mode ay ang T mode at ang S mode. Ang T mode ay para sa city or urban driving area at ang S mode naman ay para sa sports touring. Pwede mo itong gamitin lalo na sa long ride. At may tinatawag din itong Y-shift o turbo Y-shift na kung saan makaka-experience tayo ng tatlong level na acceleration. Ito ay ang low, mid at high. I-press lang ang Y-shift button sa kaliwa kung nag-accelerate ka or kung gusto mo maramdaman ang kanyang engine brake. Dual channel ABS na rin ito or anti-lock braking system na kung saan ay talagang dagdag sa safety features ng motor na to. Naka-TCS na rin ito or traction control system. Ang system na to ay umiiwas sa risk o mga posibilidad na pagdulas ng hulihang gulong sa lahat ng klase ng kalsada or road situation during acceleration.
Tubeless pa rin ang kanyang malalapad na gulong na may sukat sa unahan na 110/70 by 13 at sa likuran naman ay 130/70 by 13 na nagbibigay ng mas komportableng driving experience, lalo na sa mga cornering. Napaka-stable ng gulong niya dahil malalapad talaga ang mga gulong nito. Isa ito sa talagang nagbibigay ng magandang driving experience at comfortability ng motor na to. Ang unahang suspension nito ay naka-telescopic fork, pero ang mas nakapansin-pansin dito ay ang kanyang likurang suspension na naka-subtank na. Mas komportableng magmaneho sa lahat ng klase ng kalsada, lubak man o matataas na humps. Naka-stop and start system na rin ito na automatic na nagsha-shutdown ang engine once na nakahinto tayo at hindi natin pinipihit ang accelerator ng 3 to 5 seconds. At kusa naman ito aandar kapag pinihit na natin ang accelerator, so mas makakatipid tayo sa gasolina kapag merong ganitong klaseng features ang ating mga motor. Sa kanyang engine specs ay ganoon pa rin naman, 155cc, single cylinder, 4 valves, single overhead cam, BBA, liquid cooled at syempre FI, may maximum power ito na 15.2 horsepower at 8,000 RPM. So hindi naman nabago ang kanyang maximum power at ang kanya namang maximum torque ay 14.2 Nm at 6,500 RPM. So medyo nabago dahil na rin siguro sa turbo na ang motor na to. Bago na rin ang kanyang instrument panel na parang X-Max ang datingan. Lahat ng information ay makikita dyan sa kanyang instrument panel. Lalo na ang kanyang riding mode, may navigator GPS, Y-Connect, phone connection, o meron pa siyang weather. Kanyang fuel tank capacity ay 7.1 liter at ang kanyang fuel consumption ay 45 kilometers per liter. Keyless na rin ang motor na to, may USB charging port. Kanyang under seat compartment ay may sukat na 25 liters. Sa kanyang seat height naman ay 770 mm. Ang kanyang ground clearance ay 135 mm. At sa SRP naman ng motor na to, kung ang dating mga version ay naglalaro sa 150 to 155,000, kapag dinala ito dito sa Pilipinas, malamang na ito ay maglalaro sa 170 to 180,000 pesos. Dahil sa kanyang mga features na nadagdag at sa kanyang looks. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ay baka pwede naman pakilike, subscribe na rin para maging updated ka sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.